Dumating na nga itong si Calorena at itong si Attorney Constantino. Agad si Lelet ay nagtungo sa kanilang opisina. Dahil na rin sa inaasahan nito na promotion. Ngunit hindi tinanggap ang kanyang promotion. Sinabi ni Attorney Constantino na humanga siya sa kanyang ginawa. Ngunit nagbago na umuno ang kanilang standard. Meron pa siyang kailangang pagdaraanan. Ang gusto lamang ni Attorney Constantino ay i-assign siya sa mga high-end na kaso. Kung kaya't hindi pa yon ang tamang panahon para siya ay maging senior doon sa kanyang pinapasukan. Medyo nalungkot si Lelet pero kung ano man ang kanilang desisyon at sa tingin nila ay hindi pa yon ang tamang panahon ay tinanggap yun ni Lelet. Acknowledge naman ni Attorney Constantino ang kanyang mga ginawa at sinabihan pa siya nito na give it up. Ingid sa kalaman ni Lelet ay wala talagang plano si Attorney Constantino na i-promote siya bilang senior dahil wala siyang tiwala dito kay Lelet. At para nga sa kanya ay simpleng accomplishment lamang ang nagawa nitong si Lelet. Nalungkot man si Lelet sa naging balita at sa ginawang desisyon nitong si Attorney Constantino ngunit wala na siyang magagawa. Isa na lang na dasal niya ang hinihiling niya sa Panginoon, kaya naman nagbabawas siya ng mga sama ng loob. Sinabi nito na sana yung isa niyang dasal na isang araw ay gigising na nga ang kanyang amang si Ramir at tuluyan na ngang makarecover. Dahil kung ano man ang gustong ipabatid nito sa kanya ay malaman na rin niya kung saan ang kanyang tunay na ina ay walang iba kundi ito nga ang si Meredith. Balit malalagay naman sa langanin ang kanyang buhay dahil na rin sa mga taong may inggit sa kanya at may malaking galit sa kanya. Ito nga ay sina Patricia at ito nga ang sina Era. Dito nga ay may inutusan nga itong si Era si Patricia dahil nakipagsabuatan nito sa kapatid nitong si Carding. Nais nito na gumanti sa nangyari sa kanyang kapatid, nais niya na may katarungan. Kaya nakipagsabuatan nito, hindi alam ni Lelet kung sino ang gumawa ng salamin sa kanya na muntikan na nga siyang masagasaan at maaksidente. Mabuti na lamang at hindi siya gaanong napuruhan. Agad-agad naman, ang unang pinatawag ay itong si Era. Nagulat si Era dahil wala siyang kinalaman sa nangyari kay Lelet. Totoong nagbanta siya. Subalit wala siyang ginawa o anumang hakbang na nag-utos siya upang ito ay mapahamak. Hanggang salita lamang ginawa nitong si Era. Hindi titigil ang mga kamag-anak nitong si Lelet Matias upang malaman kung sino talaga ang may motibo ng pagpatay sa kanya. Pangalawang prime suspect niya ay walang iba kundi ito ang si Patricia. Nagigil rin sa kanya. Naaalala niya nung mga time na bumisita siya doon sa kanyang amang si Ramir. Nagbanta ito at talagang seryoso ang kanyang mga pinagsasabi. Hindi siya natatakot kahit na sinabi ni Lelet na pwede siyang kasuhan sa kanyang mga sinasabi. Mantala, magtungo naman itong si Patricia sa isang program, charity event, kung saan naroon din ang mag-ina na ito nga si Meredith at itong si Era. Nagkilala ni Meredith itong si Patricia at dito sinabi niya na siya pala itong si Era at balita din niya hindi magkasundo itong si Era at itong si Lelet. May pahapyaw at meaningful ang kanyang mga salita. Sinabi niya rito na looks interesting nga ang dalawa. Ang dalawa niyang anak. Nagulat si Meredith sa sinabi nga nitong si Patricia. Subalit dinideny pa rin ni Patricia. Ang ibig niyang sabihin ay parehas pala itong si Lelet at itong si Era na hindi magkasundo. Kagaya na lamang ng kanyang anak na si Trixie, hindi rin magkasundo. Ayaw pa rin banggitin itong si Patricia ang katotohanan. Nais niya na paikot-ikutin at alamin ang buong detalye nitong si Meredith nang sa ganon alam niya kung kailan sasalakay, lalong-lalo na't hawak niya ang tinatago-tago nitong alas at katotohanan na matagal na sana niyang nalaman kung si Ramir ay hindi mapipigilan ba niya ang tadhana kung talagang nalalapit na at oras na nga na malaman ni Lelet ang katotohanan. Si Lelet ay naroon sa ospital at dahil wala nga itong si Patricia ay hindi niya alam magkatabi lang pala sa naturang room itong si Lelet.
Hindi alam ni Patricia na nagising na pala itong si Ramir dahil gumana ang pakikipag-usap ni Lilette kahit ayaw niyang payagan.